good evening yun. So ngayong gabi start na tayo. Disassemble na natin yung airsoft rifle na pinadala sa atin from Quezon City. So guys, pinadala to kagabi. Disassemble ko na rin naman at nakita natin ang problema niya is nasa trigger switch. So ito na. Sisimulan na natin ngayon kasi nakapag-usap naman na kami ni owner. Sabi niya isa ko na raw bahala. Paltan natin yung dapat paltan. So ngayon guys, siyempre disassemble mo yung so gagamit pa rin tayo ng ASS MOSFET. So yan guys, isa siyang EC302. Yan. Isassemble na natin. So guys, ulit. DNC Airsoft Rifle pero hindi siya naka-QD spring guide. Yan. So katulad niya yung mga sinaunang gearbox shell ng JT. Pero matibay ito. Guys, good evening. So, ngayong gabi, nandito naman tayo sa EC302 na pinadala sa atin kagabi from Quezon City. So, ito na siya guys, na-installan natin ng ASS MOSFET. So, sa internal parts naman, ang pinalitan lang natin sa kanya is cylinder. Kasi yung cylinder nito is yung brass cylinder na may buta. So, kung magtataka kayo, bakit ganun yung cylinder niya? Meron talagang ganung cylinder si ENC, lalong-lalo na sa mga ganitong model. Mapapansin nyo guys, hindi siya naka-QD gearbox shell. Pero, ENC siya. Ayan. So, yun guys, naglagay tayo ng delayer sa kanya kasi ang sector gear niya is walang delayer. Then, meron na rin ilang naka-upgrade na parts dito tulad ng nozzle. So, sa motor, dalawa motor nito, meron tong MA na motor pero hindi natin siya gagamitin. Stock motor lang yung gamit natin. Then, ASS MOSFET. Siyempre, bagong spring kasi medyo malambot na yung dating spring na naka-install dito. Yun guys, test pair na tayo. Using grits. So, ito mismo yung battery ng owner. Yan. 25 sila pero required talaga rito sa ASS MOSFET guys is 30C pero testing pa rin natin ito. Wiring pulo to ganyan guys yung speed nito. Stock motor lang yan so ganyan na siya kabilis pag nag-install tayo ng ASS MOSFET using stock motor only. 25C pa to so palit tayo. Gamit tayo ng mas mataas na discharge. So try natin yung battery natin dito 50C. Yan. So 50C, 11 volts. Stock motor, ASS MOSFET. Semi. Pulo to. So makikita nyo guys, mas nadagdagan yung rate ng pair niya. Then mas naging responsive yung trigger niya. So yun lang, reassemble na natin para may FPS check na natin at magamit na ulit ni owner. So yun lang po, salamat. Dito tayo. Since na test pair na natin yung ASS MOSFET na in-install natin sa kanya at yung set ng gears, set ng ilang upgrade na ginawa natin. Spring cylinder, o-ring ng piston nagpalit din tayo, regimes tayo ng gears. Yun lang naman, then ASS MOSFET. So reassemble na natin para makapag-FPS check naman tayo. So yun ulit, bago natin i-fully reassemble, test pair na natin, semi, pulo to. Guys, hindi ganyan mabuta yung rate of fire. Stock motor lang yan pero napakabilis na. Siyempre guys, sa tulong yan ng ASS MOSFET. So yun lang po, reassemble ko na. Guys, good evening. So ngayon na-reassemble na natin yung EC302 from Quezon City. So ito na siya guys, ulit ASS MOSFET. So FPS check naman tayo using 0.20 para makita natin kung gaano makataas yung FPS.
446 FPS. 448 FPS. Medyo nagulong ko yung magazine. Ay, battery low. Saka. Ulit na. 447 FPS. So guys, sakto-sakto lang siya. Hindi siya over sa 450. Yun, 449.8 FPS. So yun guys, ulit sir sa order nito, maraming salamat po. I-reassemble ko na yung bumper tube at back stock. Then pwede na ulit ipa-deliver, pabalik din sa'yo. So yun lang po ulit guys sa mga naghahanap pa ng ASS MOSFET. So pwede na kayo mag-reserve kasi meron tayong paparating. Yun lang po. Ulit, review lang natin yung mga binago natin sa unit na to. So guys, ang pinata lang natin sa kanya is spring, cylinder, piston head, yung pinaka-o-ring lang ha. Then, ano pa ba? Nozzle guys, nagpalit tayo nozzle kasi kanina low FPS siya. Ito kasi yung nozzle niya. Nagpalit siguro yung dating owner ng double o-ring nozzle. Kaso pinutulan nila ng sobrang haba nang naputol sa kanya. So bitin na siya dun sa half-up chamber. Then ang isa pang problema is hindi pantay yung pagkakaputol. So guys, ako gumagawa rin naman ako ng ganito. Kasi minsan, meron talagang nozzle na mas mahaba yung size pag ginamit natin sa M4. Kaya kailangan talaga bawasan. Pero sa akin lang, sinisigurado ko naman na pantay yung pagkakatabas. Hindi katulad dito guys, yan. Titingnan nyo mabuti yan. Wala namang masama mag-DIY or gumawa ng ganito. Pero make sure lang na mapapantay nyo siya ng ayos kasi pag hindi yan nagpantay, malaking kawalan sa FPS yun guys. Malaking pagbabago. So, tulad dito, nag 450 na. Kanina kasi nasa 380 FPS lang siya. So, nung nagpalit tayo ng nozzle, yun, napakalaki ng naitaas. So, yun lang po. Ulit, maraming salamat po. Next na natin yung ibang rifle na ginagawa pa natin. Sa ngayon lang, i-reassemble muna natin to. So, yun, naka-rest naman yung spring. So, ulit guys, ASS MOSFET EC302. Yan. Stock motor, stock gears, then cylinder nozzle na natin pati spring. Yan. So, ito na ulit guys from Quezon City. Yun. EC302. Maraming salamat po.